Ay magandang gabi. Pag-usapan po natin sa ngayon yung tinatawag na fishing expedition. Kailan ba mayroon bang fishing expedition kay Sarah? Isa kasi sa inadepensa ng abogado ni Sarah laban sa akusasyon ng mga prosecution laban sa kanya ay ang mga umaakusa ay nagpipishing expedition lamang po. Ano nga bang fishing expedition? Meron bang fishing expedition kay Sarah? At sa anong estado ba? At ito po ang binasihan ng mga abogado ni Sarah na hindi dapat pagbigyan ang tinatawag na sabpina hinihingi ng mga kalaban. Sabpina na papalabasin ang bangko ni Sara Duterte, kanyang asawa, na si Manasseh Carpio. Sabpina na pinapalabas ang transaction records na nakalista sa AMLAC na transaction na may koneksyon sa transaction doon sa kanilang mga bangko. Sabpina para sa mga records sa pagbayad nila ng buwis na nandun sa Bureau of Internal Revenue. At ito po ang ating tutukan sa ngayon. Samantala, bago tayo mag-umpisa, nais ko muna ipatugtog ang ating adikaing musika para kay Sarah. Ito. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, ang kasunod naman ngayon, yung ating ng paboritong musika ng ating channel, ang Totok Housing Tirador. Ronald Kingston, magandang gabi. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totok kasing tirador, totok kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totok kasing tirador, totok kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Huwag na
Okay. Patugtugin muna natin yung ang ating isa pang musika na ating ginagamit para sa ating channel. Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga Arthur Malakaske, hello. kakampi ng mamamayan laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Todo mirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay tandaya para sa inang bayan. Toto Kausing, tirador, kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi, kakampi ng mamamayan laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Todo mirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang Bindalo na ka lang. ang katotohanan, buhay niya ay tandaya para sa inang bayan. Toto Kausing. Okay. Ito, maraming salamat po sa lahat. At dito tayo magsimula. Ang pag-usapan natin ay, mga kababayan, gusto ko lang maipaliwanag sa inyo ano ba yung fishing expedition. At pag malalaman ninyo ang fishing expedition, kung ano ba talaga yan, ihahambing natin ngayon sa akusasyon ng mga prosecution sa impeachment laban sa kanya. At sisilipin natin ang akusasyon at alamin natin kung talaga bang dapat pagbigyan ang hinihingi nila na pagsasabpina sa bank records ni Sara, pagsasabpina sa BIR tax records ni Sara at ni Manasseh Carpio na kanyang husband, at papalabas sa pamamagitan ng utos ng Senado o Senate Impeachment Court kung dapat ipalabas ba ang tinatawag na Anti-Money Laundering Council records ng mga bank accounts ni Sara at saka ni Manasseh Carpio. So ngayon po, mga kababayan ko, natandaan natin na naipalabas na ng Committee on Justice ang AMLAC records nila ni Sara. At pinalabas nila po yun pagkatapos na sumagot na si Sara sa mga akusasyon laban sa kanya. So ibig sabihin, inutos ng Good Government ng Justice Committee ang pagsumiti ng records sa AMLAC na hindi man lamang binigyan ng pagkakataon, due process. Si Sara na ipapaliwanag sana niya kung bakit hindi ipatawag ang records sa AMLAC. Pati yung BIR records ay pinatawag nila na hindi man lamang nila binigyan ng pagkakataon si Sara na magpaliwanag muna na kumontra bakit hindi dapat tawagin o iparating sa Committee on Justice yung BIR box. Buti na lang, natakot ang mga member ng House of Representatives, member ng Committee on Justice, at bumuto sila na hindi na nila papabuksan ang BIR box na naglalaman ng mga records ng pagbabayad ng mag-asawang Sara Duterte at Manasseh Carpio ng kanilang buwis sa kanilang mga kinita, sa kanilang mga korporasyon, sa kanilang sweldo, at sa mga kinita naman
nila ng kanilang law office. Ang law office po nila ay sa pangalan ngayon ay Carpio Law Office. Pero nung 3 taon na mahinga si Sara sa politika, nagiging Carpio Duterte Law Office ang pangalan niyan. Pero dahil sa politika si Sara, tinanggal ata muna ang pangalan ng Duterte at yung husband lamang niya nagpapatakbo ng law office nila. Simulan po natin sa fishing expedition. Ano ba talaga ang fishing expedition? Ganito po 'yun. Imagine mo yung dagat. Mangingisda ka sa dagat. Pag pumalaot ka, Romel Bingson, magandang gabi. Galaxy, magandang gabi. Si Arthur Malacase, hello. Kung pumalaot ka, ikaw ay sakay ng bangka. Ang dala mo ay pangkawil. Ibig sabihin ng kawil, parang meron kang rod at meron kang nylon na nakakabit sa dulo ng rod. At sa dulo naman, kabilang dulo ng nylon mo, meron siyang parang hook. Sa hook mo, nilagay mo yung pain. Kung minsan ginagamit mo ng pain ay yung pwedeng malimit ginagamit yung pagkain na kinakain ng isda. So, either ilagay nila yung nakuha ng mga hipon, yan ang ilagay nila. So ngayon, yun ang clickbait. Ngayon, kung may isda na dadaan sa'yo, ay kakainin at mahuli siya ngayon, ang bunganga niya sasabit ngayon sa hook at kukunin mo. So, ladies and gentlemen, magtatanong ka po sa lahat ng mangingisda. Mahirap po na makakakuha kagad ng isda kung kawil lang pangangawil lang ang iyong asahan. Kaya fishing expedition, mahirap makakita ng isda. Ganon din, kung bawal yan, kung gagamitin mo yan sa larangan ng ebidensya, bawal din yun. Ang fishing expedition po ay isang doktrina sa larangan ng ebidensya at kasama po yan sa tinatawag na fruits of the poisonous tree na doktrina na kasama din yan sa doktrina ng general warrant. Ironically, itong fruits of the poisonous tree na doktrina ay naisilang po ito sa panahon noong Labor Secretary ay si Attorney Jose Pepe Jokno na tatay ni Chel Jokno. Ang kaso po niya dyan, yan po ang title na Harry Stonehill versus Jokno. Ang ginawa po kasi ni Jokno dyan bilang Labor Secretary, kinuha niya ang lahat ng mga dokumento sa opisina at bahay ni Harry Stonehill. Gusto nila, pag-aralan pa nila kung ano talagang kaso isasampa nila kay Harry Stonehill. So, kumuha sila ng mga dokumento mula sa bahay ni Harry Stonehill at gamit po ang 42 search warrants na nilabas ng mga MTCs ng Manila sa panahon noong 1935 Constitution. Tapos, nakuha na lahat. Pati sa opisina ng korporasyon nila ni Stonehill, pati sa bahay ni Stonehill. So, namadala na, nagreklamo na ngayon ang mga abogado ni Stonehill. At ang reklamo nila ay masyadong marami, massive ang search warrant at hindi nakalagay sa search warrant kung ano ang hahanapin, kung ano ang kukunin sa bahay niya o sa kanyang mga opisina. So, ibig sabihin po, sa panahon pa lang na yon, nang nagpalabas ng 42 na search warrant, ay hindi pa alam nila ni Jose Pepe Jokno kung anong kaso isasampa nila laban kay Stonehill. Nagdesisyon po dito ang Supreme Court na justice na si Justice Roberto Concepcion. Doon ay silang na tinawag ni Justice Roberto Concepcion na fruits of the poisonous tree
ang lahat ng ebidensya na kinuha ng mga tauhan ng gobyerno sa pamamagitan gamit ang lakas ng 42 na search warrant. Wala silang tinukoy kung anong mga ebidensya kunin basta kay generally documents. Basahin natin kung ano ba talaga mga documents na yun. So, ang mga documents nga po yun ay itong facts ng Stonehill versus Jokno, GR number L19550. Ito ay inilabas ng Supreme Court noong June 19, 1967. Nagiging landmark decision ito. Ito yung facts of the case. Si Harry S. Stonehill at iba pang mga petitioner, mostly American businessmen and officers of various corporations in the Philippines, were subjects of 42 search warrants issued by different judges upon the application by government prosecutors, including then Justice Secretary for Labor, Jose Wright Jokno. The warrants targeted the petitioners' persons, offices, warehouses, and residences. They authorized the seizure of broad categories of items such as books of accounts, financial records, vouchers, correspondence, ibig sabihin correspondence letters, receipts, ledgers, journals, portfolios, credit journals, typewriters, and other documents, papers showing business transactions, disbursement receipts, balance sheets, profit and loss statements. The stated offenses were general. General ang pagkasabi kung anong krimen na ginawa. Violation of central bank laws, tariff and custom laws, internal revenue code, and revised penal code. Wala ka, ang laki-laki ng revised penal code. Hindi sinabi ko anong krimen sa revised penal code ang nagawa nila ni Stonehill. So raids were conducted and large quantities of documents, papers, and cash were seized. So petitioners filed a petition for certiorari prohibition mandamos sa Supreme Court. At ito nga ang subject matter. So if it was done in 1967, sino ba ang presidente ron? Aba, 65. Si Marcos ng presidente, Marcos Sr. Ibig sabihin po, kakutsaba na pala ni Senator Jokno. Ito si Ferdinand Marcos Sr. na tatay ni BBM. Grabe. Oy, Chil Jokno, meron ka palang history na makipag-collaborate pala kayo. Ang tatay mo nakipag-collaborate sa diktador. Noong 1967, si Marcos ang presidente. Siya ay Justice Secretary. Grabe ka. So, magandang gabi, Hazel Aquino. Naghamon si Senator Alan kanina, hinamon si BBM, imbestigahan din ang flood control ng SEA Games. Ang flood control at di ang SEA Games. Si Andrea Gueco, Mayap Abengi, sir. Alam ko sa Singapore ka, Kabalen. Sa po si Grace Line, magandang morning. Good morning pala. Yes, sila sabi ni Maharlika, tapos na ang impeachment 2 months ago. Tapos na. So, ibig sabihin, tapos na boxing. Tapos si Chrissy Brooks watching from China, Canada. Okay, si Galaxy. Good evening po, Attorney Romel Bengson. Ben Dalo na lang. Arthur Balacasi ulit. Anyway, diretso tayo. So, ang decision po ng Supreme Court sa panahon na yun na si Jokno ay ginamit kisasangkapan ni Marcos Senior na i-raid. Ni-raid nila si Harrison Hill. So, ang nangyari po sa raid nila ay sinabi ni Justice Roberto Concepcion, ganito sabi niya. Search warrants must describe with particularity the things to be seized. So, kailangan particular, sabihin mo, ano ba nga bagay bang ikukunin ninyo? So, in the same manner, ganun din, ano ba specify nyo kung anong gusto nilang hanapin sa bank accounts ni Sarah at saka ni Manasseh Scarpio. Ngayon,
because they authorize seizure of entire classes of documents without specifying particular items. Ibig sabihin, bawal na bawal po ang magpadlabas ng subpoena na lahat na lang kunin mo. Kailangan ay alamin mo kung anong specific na kukunin mo. Ganun po ang import nito. So magandang gabi po. Salamat sa iyong palipad, Oliver Franco. So Helen Baguio, hello. Si Grace Rane, sorry, good evening pala. Okay. So ngayon, sinabi ni Justice Roberto Concepcion na lahat ng mga ebidensya na nakuha sa illegal search, naging illegal na search kasi general warrant. Hindi nakalagay ka-specific kung ano ang kukunin ng mga mag-search. Dahil general, ay binansagan na ito ngayon ni Justice Roberto Concepcion na ang lahat po na nakuha ay kinukonsidera na fruits of the poisonous tree. At kung fruits of the poisonous tree, hindi po magagamit sa anumang kaso laban kay Harry Stonehill. Tapos, ang warrant ay hindi pa alam ng korte kung anong klaseng specific case. Akalain mo sa Revised Penal Code, ang dami-daming krimen dyan. Sinabi lang Revised Penal Code. Ganon katindi. Tapos dito, ang kanyang anak na si Cheljok, no? Maglalabi, pakinggan natin itong anak niya. Walang kwenta, ibig sabihin ng tatay niya ay collaborator ni Marcos. Ganoon naman si Cheljok, no? Collaborator din ni Bongbong Marcos. Anak sa anak, tatay sa tatay. O, pakinggan natin si Cheljok, no? Ito. For the issuance of the subpoenas for the banks, AMLC, and BIR. Your Honors, the prosecution will be represented by the Honorable Representative Chel Jokno for the purpose of this oral argument. Nonetheless, Your Honor, we have some manifestation to make for the prosecution. The lead prosecutor may proceed. This is pertaining to, I will be the one arguing today. for the record, kindly state your full name, Attorney Poa. Prosecutors, the Honorable Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharapin Pinto ng katotohanan. Bubuksan. Wala kang pinag-iba sa tatay mo. ito? Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan so that this court may know the truth, the whole truth, and nothing but the truth, and make its decisions based on that. That is why we have requested the issuance of subpoena duces tecum for the bank records, tax records, and anti-money laundering council reports relating to Vice President Sara Duterte and her husband, Attorney Mans Carpio. Sa pamamagitan nito, may lalahad ang buong katotohanan tungkol sa mga alegasyon sa Article 2 ng Articles of Impeachment. Una, na pinayaman ni Vice Presidente ang kanyang sarili ng labis-labis sa kanyang legal na sahod at lehitimong kita bilang isang lingkod bayan. Pangalawa, na meron siyang mga ari-arihang hindi dineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. At pangatlo, na habang siya ay nanunungkulan bilang Vice Presidente, nakibahagi siya sa negosyo, directly or indirectly, kahit ipinagbabawal ito ng ating konstitusyon. Sasabihin marahil ng depensa na walang kapangyarihan ang hukumang ito na busisiin ng mga bank records, tax records at AMLA reports ni VP Sara. With all due respect, that argument is not only legally flawed, it is Okay. Nais ko lang i-correct. Yung Harry Stonehill pala na kaso na yun, ay nangyari po noong 1962. Si Diosdado Macapagal ang presidente. an affront to the authority of this honorable court. Kung tatanggapin po natin ang argumentong ito, hahayaan natin maliitin at insultuhin ang hukumang ito.
The Constitution, Your Honors, please vests this impeachment court with extraordinary powers. Okay ha, yan tayo. Ang kanyang gusto sabihin ay napaka-powerful daw po ng impeachment court na kahit ano lang gusto sa ngalan ng katotohanan ay dapat magpalabas ito ng utos. Mamaya, nais ko lang i-discuss sa inyo, parang kapareho lamang po ito ng sitwasyon na dahil kagaya kay Stonehill, gusto nilang mahagilap ang katotohanan nila ni Jokno, gusto na mahagilap ang katotohanan doon sa mga dokumento ni Harry Stonehill, ay nagpalabas sila ng search warrant. Pinakuha ang mga records lahat. Naghanap pa pala sila mag-isa-isa. So pwede ba yan? Hindi po pwede. Kailangan tukoy mo na kung alin ang hanapin mo. Kaya nga po sa ngayon, dahil po sa desisyon na yan ni Justice Roberto Concepcion, mula noon hanggang ngayon, ang mga warrants of search warrants ngayon ay bawal na magiging general warrant. Kailangan specify mo kung anong shabu ba o baril, anong serial number ng baril makukunin mo, at specify mo sa warrant kung ano ang kaso na isasampa ng mga pulis o NBI na humihingi sa korte ng search warrant. In other words, ganito po yun yung mga indispensable requirement. Mga requirement na hindi mo pwede maisantabi. Kailangan kung mag-apply ka ng search warrant sa korte, kasi kung sa impeachment court, apply sila sa impeachment court. Ito naman sa korte na regular. Ang ginawa nila ni Jokno na bilang Justice Secretary. Dapat ang ginawa nila, apply sila sa korte at sabihin nila ano ba ang krimen na ginawa ni Harry Stonehill. Wala silang binanggit. Napaka-entire book of revised penal code ang talagang binanggit na lahat ata doon kasalanan, pati murder kasama, pati rape kasama. So, ang iniisip lamang po ng Supreme Court, kailangan specific mo naman kasi may karapatan po sa ilalim ng bagong konstitusyon na kinopya lamang sa dating konstitusyon natin, may karapatan po kahit sino man sa atin na huwag istorbuhin ang pribadong buhay natin. So para naman ay hindi may kompromiso ang pribadong kalayaan ng bawat isa, hinahayaan na may kapangyarihan din ang korte na magpalabas ng search warrant. Pero kailangan para mapangalagaan din ang pribadong karapatan ng mga tao ay dapat specific, detalyado kung saan, kung baril halimbawa yan, sasabihin kung saan kabinet, sa kwarto ba, sa kusina ba, ilalagay dyan. Tapos kung droga, sasabihin kung saan, hindi pwede na sa loob na napakalawak na bahay, hindi po pwede yan. Ikukwas ka agad yan. Kung ako abogado ng akusado, ikakwas ko agad yan. Mag-file po ako ng motion. Dapat ay tumbok ng mga pulis kung saan nakalagay ang baril o granada na hahanapin. Ngayon, paano mag-apply? Ito na ngayon. Ihambing natin sa pag-apply ng subpoena. Pag-isipan niyo po ang subpoena ay parang search warrant. Kasi ang purpose ng subpoena, kukunin ang bank records ng mga Duterte, ni Sara at saka ni Mans Carpio. Tapos kukunin din ang kanilang mga records ng buwis na binayad nila sa BIR. At saka kukunin din ang AMLAC records na naikuha na nila. Okay? So, paano sila dapat magkaroon kung mag-apply ka ng search warrant sa baril na kukunin sa bahay, halimbawa sabihin natin bahay ni Helen Baguio. Hindi po kayo pwede pumasok kagad-agad. Mga pulis, kahit si General Torre pa, yung mga NBI, kahit si Matibag pa, hindi sila pwedeng pumasok sa bahay ng mga tao. Kaya kung papasok sila, may unang parusang krimen kagad yan na violation of domicile.
may kulong yan. Matatanggal sila pagka-pulis, matatanggal pagka-NBI kung papasok sila na walang paalam sa may-ari ng bahay. Yan po yung tinatawag natin na the right to your home, the right to your house, the right to your papers, the right to your effects, personal effects, against unreasonable search and seizures shall be inviolable. Sinasabi diyan. So ngayon, imagine, natutulog ka sa bahay, entitled lahat tayo ng privacy. May baril ka sa bahay mo. Hindi ka pwede pasukin ng pulis kung walang alam ang pulis na personal na ikaw ay may baril. So ngayon, kung sa labas ng bahay ang pulis o ang NBI agent, paano niya malaman na may baril ako? In other words, dito ko rin ihambing, i-recall ko yung nangyari na ginawa ni Nicolas Torre na panghuli kay Kibuloy doon sa Kingdom of Jesus Christ na compound. Halata naman na wala talaga si Torre na alam kung saan si Kibuloy. Ang hawak niya lamang ay warrant of arrest. So ang warrant of arrest ba, pwede ba yan magiging dahilan para pumasok ka sa bahay ng may bahay? Kasi ang feeling mo lang ay nandyan yung may warrant of arrest. Hindi po, karaka-raka. Nicolas Torre, hindi po yan. Ang dapat mong gawin, ikaw ay kung may personal kang alam na nandyan yung akusado, kailangan, pwede ka nang pumasok kung may personal ka na alam. Pero paano mo lalaman ang personal mo na alam kung hindi mo nakita? Ibig sabihin, it is required na nakita mo ng personal. Nakita mo sumilip sa bintana. Yun, pwede mo na pasukin. Kasi may warrant of arrest. Pero kung walang warrant of arrest at mag-apply ka pa lang ng warrant, search warrant, ay hindi po kayo pwede pumasok at hindi po pwede kayo pagbigyan ng korte ng search warrant kung wala kang personal na alam, kung ang testigo mo ay walang personal na alam kung saan nakalagay ang baril, anong klaseng baril, kung ano-ano pang gagawin. Hindi po yan naiiba sa sabpina. Pasabpina nila ang bangko ni Sara Duterte at saka ni Mans Carpio. So ngayon, pag pasabpina mo, sinasabi na sa Republic Act 1405 na ang impeachment case ay isang exception to the rule na bawal. Ibig sabihin, pwede dahil sa impeachment case. Ang dahilan para kukunin mo bank account. At pwede rin, nakalagay din sa decision ng Rabusa versus People of the Philippines na pwede rin ang unexplained wealth gamitin para ipalabas ang search warrant. Ang tanong na lang is, ang condition labang po ng batas ay, at saka ng korte, ay kung mayroong probable cause. May personal ka, mayroong ang testigo na magsabi, personal kong nakikita. Okay? So ngayon, tutok na tayo ngayon kay Sara. Ibig sabihin po, kung hindi ka tumbok, papasok ka na sa buong bahay, ay hindi mo makikita, nagpipishing expedition ka. Hindi mo alam kung may kasong krimen ka makikita. Wala. Yan ang fishing expedition. Kagaya ng mga whale ka sa dagat, ang laki-laki ng dagat. Kaya hindi ka makahuli-huli dahil nangangawil ka, hindi mo alam saan ang mga isda. Jackpot na kung may kakain sa pain mo. Ganun po yung ibig sabihin ng fishing expedition. So ano ngayon ang fishing expedition sa bank accounts ni Sara at saka ni Manasseh Carpio? Ang fishing expedition po ay, ibig pong sabihin ay hindi mo pa alam kung nagamit ba sa krimen ang bank accounts o hindi. Kailangan may personal ka na alam na ginamit ang bank accounts sa krimen. Pwede bang sabihin na the fact na meron silang statement of assets and liabilities? Halimbawa, sabihin na natin, tingnan natin ito, usisain natin ang kaso ng prosecutor laban kay Sara.
kahit sabihin na natin, nakikita mo na mayroong unexplained wealth base po sa iyong listahan, ang pinagbasihan na unexplained wealth, alam mo ano? Yung record de Trillanes at saka yung record ng pinwersa nila ang AMLAC na makikita nila na mayroong 6.7 billion na total na transaction na deposit saka withdrawal. At saka ang binasihan pala na isa ay yung SALED na tumalon daw, tumaas, hindi sila maniniwala sa pagtaas ng SALIN ni Sara Duterte. Yan po ang gusto nilang sabihin. So ngayon, alamin natin kung meron ba silang pinagbasihan para matutumbok nila na ang bank accounts nga ay involved. So, dapat po muna paliwanag na involved po ang bank accounts. Pero kasi kung hindi naman involved ang bank accounts, ay hindi nila pwede pabuksan. Ibig po sabihin, magpapakita po muna ng ebidensya ang mga prosecutor na andun nga ang unexplained wealth ay nailagay nga sa bank accounts. Tingnan natin. Share. Basahin natin ang dito. Ayan. Okay. Ang battle cry po nila ni Chel Jokno para sa pabuksan ang bangko ng mga Carpio at saka ni Sara ay truth is not confidentiality. So ang gusto niya makita, kailangan buksan ang bangko para makikita ang katotohanan. Anong katotohanan ang gusto niyang hahanapin? Ang hahanapin niya katotohanan ay yung mga kayamanan daw ni Sara na hindi may papaliwanag ay gusto nila malalaman. Ibig sabihin po, hanggang ngayon hindi pa nila alam kung talaga bang totoong may kayamanan ba na hindi na tinatago si Sara. Yan po ang ibig sabihin po niyan. Basahin natin ang kanilang sinasabi rito. Respondent si Sara daw ay nagkamal ng salapi na hindi malayo sa kanyang totoong kinikita. At ang kinikita niya ay sinasabi na yung income niya as vice mayor, mayor at saka vice president. So sinasabi nila dito, respondent began her career in elective office when she won as vice mayor of Davao City in 2007. Since then, she has held government positions except for the years 2013 to 2015 when she was a private citizen. So as vice mayor, respondents' approximate annual salaries were as follows. So makinig po kayo na maayos at ito po ang binasihan nila kung bakit nanghingi sila na pabuksan yung account ni Sara Duterte. Tingnan natin. So, 2007, 321,000 daw ang salary ni Sara as vice mayor. 353,000 daw as vice mayor noong 2008. Kumbaga, tumaas ng 30,000, 32,000. So ngayon, 2009, ay tumaas more than 100,000 ang sweldo ng pagka-vice mayor. So respondent was elected as mayor of Davao City in 2010. So as mayor, respondent's approximate annual salary are as follows. So noong 2010, ang mayor daw, sweldo is 683 million, 1,000 sa unang taon, kada buwan o kada, hindi mo sabi kung buong taon to. Siguro buong taon siguro to. At buong taon nga, buong taon. So 2011, ang buong taon na sweldo niya ay 815,000. 2012 ay 947,000. So 2013, 14, 15 ay wala siya sa opisina. Tapos in 2016, bumalik sa pagka-mayor. Ang 1 year na sahod niya ay tumaas para sahod ng mayor.
156,248. At saka 2017 ay tumaas ng 300,000. 2018 tumaas ng 300,000 ulit. So, naging 600,000 na ang tinaas mula ng umpisa. So, sa 2019, naging 2.1 million. So, tumaas naman ng 400,000 sa buong taon na sweldo. Tapos, 2020 ay halos ganun din, hindi tumaas ang gusto. 2021 ay tumaas ng 100,000 lamang ang sweldo ni Sara. So, yan ang mga sweldo ni Sara na sinasabi nila. 2020, sabi, in 2022, respondent was elected as Vice President with approximate annual salaries. So, ang annual salary ni Sara sa 2022 ay 3,909,684. Sa 2023 ay 3,983,448. Sa 2024, 4,079,052. Yan po ang sinasabi nila na kita daw ni Sara. Hindi nila nilagay dito, pero hindi nila nilagay dito ang kita ni Sara sa kanyang mga negosyo. Although, nilagay nila kung anong mga negosyo ni Sara. Sabi nila, based on these figures, mga sweldo na, the total salary income of Sara Duterte ay umabot daw ng kabuuan ng 30 million. So, kung 30 million lamang, ang ibig na sabihin ay malayo ang 30 million na income pagka sa official kung ikumpara mo sa kanyang salin. Yan ang ibig sabihin. So, ngayon, punta tayo sa salin niya. Ano bang salin niya? Ito salin niya po. Sa ngayon, ang salin niya ay 44 million. So, kung ang legal na kinikita niya ay 30 million lamang, ibig sabihin, hindi na ipaliwanag ni Sara ang 14 million na kinita. Parang ganun ang gusto nila mangyari. Pero hindi nila binabanggit kung magkano ang kinita ni Sara sa kanyang mga kumpanya. Biro mo nakita na nilang kumpanya. Sinabi na nila na Metro City Chow Foods Corporation. Ang Metro City Chow po ay parang mga ditulak na mga kiosk na nagbebenta sa buong Davao ng mga siumay, mga siupaw, lahat-lahat ng syukoy. So ngayon, tinignan ko po ang financial statements ng Chow ay umabot po, malaki din ang kinikita. Mamaya ipapakita ko sa inyo. So may isa pang bangko, isa pang kumpanya sila na GenCorp Industries Incorporated na formerly Times Square B Foods, ito atang Jollibee. Tapos kami Great Jolly Times Corp Food din sila. Tapos Carpio Lawyers, ito sa kanilang law office. Formerly Carpio and Duterte Lawyers. Tapos Ititit Bistro. So meron silang bistro. Tapos Kalye 88 Foods Corporation. Tapos Madaya Fisheries Corporation. Aba, kung fishing lang ay malaki, kikitain mo sa fishing. So Mati City Ice Plant, may ice plant pa sila. Tapos Amianan Shores Incorporated, tapos Geometry Security and meron pa siyang security agency. May cable tow pa sila, Shipping and Marine Services. May Davao New Royal Taipan siya. Formerly Davao Emerging Taipans. Tapos mayroon siyang Davao Bounty Times Food Corporation. At saka SGT Fortune Horse Corporation, CY Kitty Incorporated. Tapos meron pang 3 Kids Incorporated. Zilda Machim Salon. Ito po yung mga korporasyon ni Sara Duterte. Tapos sinabi na sa salin, the audited financial statements of companies where respondent and spouse have business interest. Sabi daw ay lugi naman daw ang combined losses. In short, estimated loan salary income of respondent from 2007 to 2023 at total salary remains at approximately 30 million. Okay. So, 30 million na daw posibleng kitakain ni Sara Duterte hanggang 2024. So, however, based on her salin for the years 2007 to 2024, ito pong salin ni Sara. 2007, 7 million ang pera niya. Ang net. Ang 2008,
naging 18, so nagiging plus 11. 2009 ay halos ganun din, nabawasan pa ng 200,000. Then 2010, naging 16, so na times 2. So 8 million na dinagdag. Paano kaya, bakit kaya lumaki? Tapos 2011 ay naging 14, bumaba ng 2 million. Tapos, noong 2012, naging 22 million ang kinita. Siguro kinita ganon. Tapos 2016, 34 million. 2017, 34 billion na. Ilan ba ditong wala? So, paano siya kumita in between 2012 and 2016? Okay. Ito ba, 2018, 49 million, naging 49. Tapos 2019, naging 55 million ang kanyang pera sa kanang total. Tapos 2021, 65 million. Tapos, kumbaga, ang nagdagdag, 9 million. Tapos, nagdagdag naman, 6 na million, naging 71 million. 2022. Tapos sa 2023, naging 77, nag-plus 6 million. Tapos sa 2024, naging 11 million na dagdag. So, basahin natin. From 2007 to 2024, the net worth of respondent and her spouse rose from 7 million to 88 million. So, yan po ang pinagbabasihan nila. Yung ibawas mong 88 million, bawasan mo ng 7 million, which is about 81 million. So, ang 81 million, ang sinasabi ngayon ng nag-akusa na unexplained, hindi daw maipaliwanag ni Sara Duterte yung 81 million. Okay? Ganun po yung ibig sabihin nun. So, ang tanong, sapat ba na dahilan yan para sabihin natin na pwede nang payagan ng ilabas ang kanyang bank records para malaman kung talagang may nakamal sa nasalapi? Yan po ang ibig sabihin yan. So dito, tingnan natin po yung Metro Chow. Ano magkano kinita na Metro Chow? Papakita ko po. Ito po yung kanilang isa sa kanilang korporasyon. Hello, Lee PM. Ingat. Romel Bingson, bakit na sinama sa impeachment complaint nila ang pagka-mayor at vice-mayor? Yan ang hindi natin. Kaya yan po, malaking dagok sa kanila yan. So anyway, ito po yung ipakita natin na Chow. Metro Chow. Ano ba yung Metro Chow? Asa na ba yun? Ito, Metro Chow. So ito po ang Metro Chow. Yan po ang Metro Chow Corporation nila ni Sara Duterte. Yan, Metro Chow Foods. Tingnan natin ang kinikita nito. Ito po ang papel nila. Titingnan natin ang audited financial statements. Si Sara Duterte po siya po ay nakalagay dito. Kailan ito? 2018. So, vice presidente, hindi pa siya vice presidente. Pero dito ay, ano siya doon? So, tingnan natin. Ayun, Sara C. Duterte, number 2. So, meron siyang 500 shares dito. Tapos, in amount of 50,000 pesos ang kapital. So, yan ang number 1 dito ay 1,997 shares, si Jaime Cruz. So, siya naman 500. So, obviously, dalawa lang sila ni Kuwas ang pinakamalaki kasi ibang kasama nila parang nominal members. So, anyway, tingnan natin po yung income nito. This is general information sheet nung anong taon ito. Okay, dali lang.
So, in-file po ito 2018. So, tingnan natin 2018, hindi pa siya presidente. Hindi pa siya vice president pala. Tingnan natin ang income. Okay. Hanggang 2005 pa pala yun. Oh. Ibig sabihin, 2009. Metro Chow ba to? Metro Chow din. Dito sa 2000, kailan ito? Naging marami na sila ang kwan. Malaki na rin ang share ni Pilisa Tan, Dali Grace Kioste, Susan Chua. Marami nang siyang mga members. Hindi lang siya. Yan, dala. Hinanap ko ito kung ano, walang financial statements siya rito. Saan kaya ang financial statements niya? Ito, ipakita ko sa inyo yung income. Ito po yung papakita ko sa yung income ng Metro Chow. At least makita mo talaga may income. Ito. Ito po audited financial statements to. Tingnan natin. Itong taong 2011 or 2012, merong output ito, yung gross sales niya 27 million tsaka 25 billion. Ibig sabihin bumibenta. Tapos ito naman, tingnan natin kasunod na taon. Dito sa total current assets ng Metro Chow ay umabot pa 7 million at saka 5 million 2012. Tingnan natin ang total assets niya is 13 million plus. So, sales nila noong 2013 ay umabot ng 31 million. 2012, 27 million. Sabi sabihin, nakita ninyo na sa isa sa mga korporasyon niya ang ating inusisa. Ang nakita natin po ay tumatakbo ang kanyang mga negosyo. So, kung nakita natin tumatakbo negosyo, idadagdag mo yun sa mga sweldo niya. In other words, anong diferensya? Sa estimate na 30 tapos naging 88. So, may diferensya na 50 plus million. Paano ngayon? Ibig sabihin po, ang atin lang dito, natukoy ba ng prosecution o ni sila ni Chil Jokno, natukoy ba nila na si Sara ay nagkamal ng salapi just because of that?
Sapat ba na basihan? Ano pang ibang pinagbasihan nila? Was you will, na imbagabi, kada kayo amin, ha? LPM, maya ko lang tapusin kasi I'm driving pa. O sige, good, happy driving at ingat po kayo, LPM. Romel Bingson, bakit na isinama ang impeachment? Okay, ito na po. Ano pa bang ibang pinagbasihan nila? Ang ibang pinagbasihan po nila ay yung tinatawag po na nakakuha sila ng transaction sa AMLAC na ka-total 6.77 billion. Ano naman po ang ibig sabihin nun? Ladies and gentlemen, kahit na alam nila na bawal sa may nakalagay sa batas po na bawal po na ipalabas ang AMLAC at walang exception ang AMLAC maliban lang kung may criminal case na sinampa. At napakahigpit ng AMLAC. So, napakahigpit po siya in the sense na hindi mo pwede gamitin na kung may iba ka pang kaso. Itong AMLAC. Sa AMLAC po, isa-isa na lang natin. Ang kinonsidera nila na kinuha, binigay sa kanila ni Attorney Ronel Binaventura na bagong appoint pa lamang sa panahon na yan, ay binigay sa kanila ang records. At lumabas po doon, mula 2006 na taon hanggang 2025, ay nagkaroon ng total na transaksyon si Sara Duterte na 6.77 billion. Ilang taon yan? 19 years? Or almost 20 years. So iyan po ang isa sa binasihan nila na sabi nila may tinatagong pera si Sara na hindi man lang naipaliwanag. Hindi ba paliwanag? Unexplained. So, tama ba? Kung gano'n, ang tanong na lamang natin ay, nagkaroon ba ng tinatawag na probable cause na nagtatago si Sara ng pera? Yan ang unang tanong natin. Ang ebidensya nila, number 1, yung salin ni Sara na nagpapakita na noong 2007 ay 7 tapos million ang income, tapos ang net worth, tapos naging 88 million. So 88 minus 7, so ibig sabihin kumita si Sara Duterte in 25 minus 7. So in 17 years, kumita siya ng tinatawag na 81 million. So ayon sa kanila, imposible na mangyari. So ang ginawa nila sa competition, kinuha nila ang lahat ng sahod ni Sara bilang vice mayor, bilang mayor, at bilang vice presidente. At ang total lamang po daw ay 30 million. So may hanapin pa tayo. 30 billion, ibawas mo sa 81 million na diferensya mula 2025 at 24, tapunta sa 2007, 81 million ang diferensya, minus 30 mo. So may dapat pang ipapaliwanag si Sara na 51 million. Paano ba kaya yun? Sapat ba yan na basihan? Kung ganun, binawas mo lang. Sapat ba yan na basihan para iutos mo na buksan ang kanyang bank accounts? Ang isa lang po masasabi ko rito, wala pa po silang probable cause na pwede mong sabihin. Kasi unang-una, sila mismo nagpakita na may negosyo si Sara. Yung Metro Chow lang kumikita ng every year 20 ay may benta na 30 plus 30 million kada taon. Yung ibang negosyo pa niya. Kung 30 million kada taon, kung ako naman ang may-ari ng kumpanya, ang gagawin ko po ganito. Dahil presidente halimbawa ako, maglalagay ako ng sahod ko sa kumpanyang yun. Tapos, kukuha ko ng sahod ko monthly. Ako nang papatakbo ng kumpanya. Mauwi po yan sa tinatawag na expenses. At kung mauwi sa expenses, ang matitira po ay tinatawag na net profit every year. At dyan lang ako magbabasi ng bayad ko sa buwis. Okay?
income tax ko dyan sa buwis. Dyan babasi kung magkano. Kung every year kukuha ako ng 100,000 every month. So every year makukuha ko ng 1.2 million bilang sweldo ko mula sa kumpanya. So ano pa ang meron sa kumpanya mo na pribado? Hindi lang sweldo. Kasi pag natapos mo makuha sweldo mo, may kikitain yan. Sa kita, kuha ka na naman ulit kung mag-dividendo na. Kung maghati-hatian na ng kinita, pwede kang kumuha ulit. Marami isang kumpanya. Ibig sabihin po, ang puntos lang dito ay hindi tayo sigurado kung may tinago bang pera o kayamanan si Sarah o hindi. So kung hindi tayo sigurado, sapat ba yan na dahilan para payagan na buksan ang kanyang bank accounts? Parang ano lang yan, parang search warrant lang yan. So, ibig po sabihin, pag unexplained wealth, wala po ako, ayaw ko lang sa inyo, pero wala po ako nakita na probable cause para ipatawag ang bank accounts ni Sarah at bulat-latin. That is one thing. Second thing, sabihin na natin na merong unexplained wealth. Ang kasunod na tanong, diyan ba sa bangko tinago ang unexplained wealth? Anong ebidensya nila na doon sa bangko tinago? Kung hindi nila mabibigyan ng probable cause na dineposito ni Sarah sa bangko niya ang mga nakamal niyang salapi, saka pa lamang papayagan na papabuksan ang bank accounts. Pero kung hindi sa bangko tinago, kung sa ibang bagay, halimbawa nilagay sa vault, hindi po yan bank account. So hindi pwede nila maipapatawag ang bangko ni Sarah para alamin kung diyan nga dineposito ang tinatawag na pera na hindi maipapaliwanag. O kung pera ba yan, kasi pwede rin gawing condominium yan. Pwede rin mangyari na mansion yan. Pwede rin mangyari na relo yan na mamahalin, na marami siyang relo, halimbawa na Philip Patek, 25 million ang isa. Kung may 10 ka niyan, 250 million. Di ba? So, ibig sabihin na klaro na ba sa inyong isip? Ang tanong na dapat bang bigyan ng authority ng Senate Impeachment Court na o di kaya magpalabas ng utos na kunin na ang bank accounts ni Sarah tsaka ni Mads Carpio. Just dalawang bagay po. Unang bagay, kailangan muna may ipakita nila na may meron ngang amount na hindi may papaliwanag. Meron siyang kayamanan na hindi papaliwanag. So binasihan nila salin ni Sarah ang sweldo ni Sarah. Yun lang, hindi nga nila binasi dyan yung korporasyon ni Sarah. So in other words, hanggang ngayon, baka naman bigyan natin sila ng pagkakataon na makompute nila. Diyan po ang aking theory na kung hindi mo makompute kung magkano ang hindi na ipaliwanag na pera, ay ibig sabihin wala pong tinatawag na unexplained wealth. Kung hindi mo mapaliwanag, with more reason, hindi na papayagan dapat ng Senate Impeachment Court na papakuha ang bank accounts. Pangalawang punto po, tandaan nyo lagi, halimbawa, mayroong probable cause na marami ang pera at walang mapagkukunan, hindi may papaliwanag. Sa ngayon, mayroon sa mga establishmento, na mga negosyo, so hindi natin masasabi na hindi may papaliwanag. Si Sarah bilang pribadong tao o opisyal man ng bayan, ay wala siyang obligasyon magpatunay kung siya ang kanyang kayamanan ay may papaliwanag. Hindi niya obligasyon yun. Bagkus, obligasyon ng umaakusa na ang pera ay hindi niya may papaliwanag kung saan ang galing. Di ba? Yan ang unang tanong. Kailangan masagot ang unang tanong na mayroon ngang pera, probable cause, na hindi mapapaliwanag. Next, ang tanong, kung meron man pera na hindi paliwanag, saan ang pera?
para mapatunayan ninyo na meron nga saan kukunin. Kung tinago ni Sarah yan sa vault, wala po kayong ebidensya na diniposito ni Sarah sa bangko ang mga unexplained wealth kung meron man. With that, tumba naman ang inyong argumento na dapat ilabas ang bank accounts. Tapos mali naman ang sinasabi ni Chil Jokno, ang confidential, ang katotohanan ay hindi confidential. Anong totoo dyan? Ang totoo dyan hanggang ngayon ay hindi nyo na ipaliwanag kung magkano kung meron man ang unexplained wealth ni Sarah. Nakuha ninyo po, yan po ang batas natin, wala tayong magagawa. I'm only being fair here. So, ngayon, ang pag-usapan natin ay ang tinatawag na BIR records. Nandun daw sa box sa BIR records, siyempre nagbayad yung mga asawa ng kanilang income tax every year. So, nagbabayad sila. Pag magbayad ka kasi, nakalista sa Form 1706. 1706 ba? Hindi. Form, ano bang form sa income tax? Agalabin natin. Yan. So, form number 1701. Yan, okay? At least, kabisado natin. Form number 1701. Diyan mo ilalagay kung magkano kinita mo. Diyan mo ilalagay kung magkano mga expenses mo. Diyan mo ilalagay kung magkano ang lahat ng mga expenses mong iba. At ang total mo ngayon, may mga tinatawag ka pang exemptions, deductions. So, pag makwenta mo na ngayon, ang taxable amount, diyan na ngayon papatong kung magkano. Tatingin ka na ngayon sa graph o sa table of taxes ng National Internal Revenue Code. Kung magkano babayaran mo kung ganito income mo. So ngayon, makikita ba dyan? Ang tanong ko po, makikita ba dyan kung ikaw po, kung si Sarah po ay maraming unexplained wealth? Sa tingin nyo ba kaya ideklara ba ni Sarah dyan? Tandaan nyo po na yung Form 1701 sa pagbabayad po ng buwis sa BIR ay ikaw na taxpayer po ang nagsasabi kung magkano kinita mo at magkano sa computation mo ang babayaran mo. In other words, pwede ka magsinungaling dyan. Totally, ikaw lang nakakaalam kung ano ilalagay mo dyan. So, having said this, sa tingin mo ba, faithful si Sarah at si Manasseh Carpio sa paglagay ng income nila dyan? Sa tingin mo ba na yung income na kung titingin ka sa salin ay makikita mo dyan sa BIR records? No way. No way. Hindi mo makikita. Kaya walang connection. Walang nexus. In the same manner, wala ding nexus sa bank accounts niya na makikita mo sa bank accounts niya ang sobrang pera. Bakit? Sino bang kawatan maglalagay ng pera sa bangko? Alam mo naman na sa ngayon, delikado. Di ba? So ngayon, dalawa pa lang, BIR at saka bank accounts pinag-usapan natin. Tumba na ang argumento nila. Next, tingnan natin po sa tinatawag na transaction. Okay, nakakuha kayo ng transaction records ni Sarah mula 2006 hanggang 2025. Nakalagay po ron ang total na transaction ni Sarah at saka ni Mans Carpio, mag-asawa, ay umaabot po sa 6.77 billion pesos. So kung umabot
Pwede ba natin masasabi na yan gagawing ebidensya na mayroong unexplained wealth si Sarah? Diyos ko, ang labo po, hindi po natin magamit. Bakit po? Ito po, ipaliwanag ko sa inyo kung ano ang nature ng transaksyon sa AMLAC. Ganito po yun. Sa batas natin sa AMLAC law, inuutosan ng lahat ng bangko na pag mayroong nagdeposito ng 500,000 o pataas ay i-report nila sa AMLAC. Yan. Mandato yun ng batas. Ano pa? Sa mga i-report din ang withdrawal na 500,000 pataas. Yan po ang mandato. So, pero sinasabi, ang deposito o ang withdrawal na mas mababa sa 500,000 ay hindi muna i-report ng bangko. So, ibig sabihin po, unang sigaw, unang hulog ko, nagdeposito ako ng 1 billion. Tapos, magkano ang aking i-report sa AMLAC? Siyempre, marireport niya sa AMLAC 1 billion. Si Toto Tirador, nagdeposito 1 billion sa BDO, sabihin natin. So kung ganoon, ano kaya kung ang gagawin ko? Kung i-withdraw ko 1 billion ulit, magkano pera ko sa bangko? Zero. Kasi withdraw ko eh. So ibig ba sabihin, ano ang kasunod yan? Dahil sa batas, iniutos ng batas, i-report ngayon sa AMLAC na transaction sa 1 billion na deposit, 1 billion ang sinulat, nakalista sa AMLAC. 1 billion withdraw ko, nakalagay rin plus 1 billion transaction. So magiging 2 billion ako. Sunod na araw, magdeposito ko yung kinuha ko na pera 1 billion, ay wala na akong lamang pera sa bangko ko. Zero na. Sunod na araw, magdeposito ako 1 billion. So, i-report ngayon ng bangko sa AMLAC, makalagay ngayon 3 billion total transaction. Magkano pera ko sa bangko? Eh di 1 billion. Eh ngayon, pag sunod na araw, yung 1 billion, i-withdrawin ko. I-report naman ngayon ng bangko, 1 billion. So, anong transaction? 4 billion. Pero magkano pera ko? Zero, kasi winidraw ko lahat. Sunod, pangatlong araw, deposito ulit ako 1 billion. Magkano ang i-report ng bangko? 1 billion, report. So, magkano kita? 4 plus 1, 5 billion na ako. Kinahaponan, kukunin ko 1 billion, report naman ulit ng bangko, yung 5 maging 6 billion. Magkano pera ko sa bangko? Zero. Kasi withdraw ko. Sunod na araw, pang-anim na araw, nag-deposit ako 1 billion. Nireport naman ng bangko, 1 billion. Magkano pera ang report sa AMLAC? 7 billion na. Magkano pera ko sa bangko? 1 billion lang. Pero 7 billion ang report ko. Tapos, kinasunod na araw, winidraw ko 1 billion. Magkano pera ko sa bangko? Zero. Kasi winidraw ko ng 1 billion. Ganun po yun. Ibig sabihin po, hindi po ibig sabihin na kung ang transaction may 6.7 billion ay mayroon na pong unexplained wealth si Sarah. Hindi natin malalaman. O ngayon, ang nire-report lamang po ay mahigit 500,000 na transaction na withdraw o deposit. Sabi natin, deposit, inflow ang tawag nila. Ngayon, nagdeposito ako ng 1 billion, inflow. Sa sunod na 30 days, nag-withdraw ako 400,000. Nag-withdraw ako 100 times na 400,000. So, 400,000 times 100, that is 40 million, di ba?
400,000 plus 2 40 million. Ang 40 million ngayon, hindi i-record sa AMLAC kasi mas bababa sa 500,000. Next, nag-withdraw ulit ako ng, sabi natin, 1,000 times na 400,000. So, 400,000 times 1,000, that is 400 million. So, may natira pa akong 1 billion, pero hindi nakalista sa transaction sa AMLAC kasi mas mababa sa 500,000. So, ladies and gentlemen, siguro naintindihan nyo ng ibig kong sabihin na kung ang pagbabasihan lamang natin ang transaction na nakalagay sa AMLAC ay hindi natin makukuha ang unexplained wealth. Kasi hindi natin alam, well, there is no way of knowing, walang ibang pamamaraan, kahit anong logic na gamitin mo, kahit anong math, kahit anong mathematician ka pa, kahit physics ka pa, wala po tayong paraan para malaman kung magkano talaga ang laman ng pera ni Sarah at saka ni Manasseh Carpio. Therefore, I conclude na walang basihan ang prosecution na may unexplained wealth si Sarah. So, mahal kong asawa, I love you. Dinis Kausing, thank you. Pakishare mo, kapatid ko. Daddy Lo, pakishare mo, Daddy Lo. Alam ko nanonood. Si Nenen, si Ning, si Dolores, manood kayo. Sa mga akan, mga si Ising, si Joaquin, doon sa Barbel, Coronadal, manood kayo. Sabihin, nakita niyo na ba ang mga bagay na di ko makita? Nagawa mo na ba ang bagay na hindi mo nagawa? Kalagan ng tali sa paa. Imulat na ang inyong mga mata. Okay, sarap mabuhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. So nakita nyo na ang katotohanan. Hindi natin madetermina, hindi nila nadetermina. Hanggang ngayon po, wala silang ipinakita kung magkano ang unexplained wealth. If you do not know how much is the unexplained wealth, then you do not have any right na ipatawag ang bangko ni Sarah at saka ni Manasseh Carpio at ipatawag ang BIR records ni Manasseh Carpio at saka ni Sarah at ipatawag ang tinatawag na transaction sa AMLAC records. So, naintindihan na ninyo? Am I too intelligent for you? Matalino ba ako sa pagpapaliwanag sa inyo? Matalino ba ako sa pag-analyze? Katalinuhan ko lamang po ang aking yaman. At siyempre sabi ng asawa ko, ang kapugian ko rin. Amin daw sabi ng asawa ko. Ay! So, at least, naipakita ko na sa inyo na wala talagang basihan para ilabas ang bangko. Wala. For all you know, hindi naman kung meron nga talaga si Sarah na tinabing pera, hindi naman niya itatabi yun sa bangko. Ngayon, ito pa may isa pa kong alaala. Nagrereklamo si Manasseh Carpio na mayroon siyang client na marami. Nagbayad siya kanya total of 2 million pesos. Ilang cheque, marami. Pero ang problema niya, ay nilagay ng Bank of the Philippine Islands na imbis na 2 million plus, ginawang 2 billion plus. So nagdagdag ngayon sa kanilang transaksyon na lista. At dahil babawiin din ng BPI, binawi ang 2 billion. So ang totoong account pala nila doon ay minus 4. So magiging 2.7 billion lang. Gats nyo na, gats? Sige, hanggang dyan lang tayo, si Dario Arellano. Good evening, Toto. More power sa iyong channel. O sana naintindihan nyo. Don't you worry, Noy. Bukas, bigyan kita ng pangtulong sa iyong Honda. I'm trustworthy. Hindi nila ma-explain kasi mga unexplained wealth. Most probably galing sa hindi maganda. So naintindihan nyo. At least ikaw, I'm trustworthy. Alam ko kumukontra ka, pero alam ko naintindihan mo ang aking paliwanag.
Sa Presibo nga, nakakatawa talaga pero may Panginoon na nakakaalam. Bing Liwag, Wishing Well, Naimbag Rabi. Tapos, PM, sige, panoorin mo mamaya. Si Kapsat Romel Bengson. Salamat. Kung mayroon kayo dyan, pakibigyan nyo naman ako ng sa gaya sa palipad ninyo sa YouTube. Kasi wala tayong kita eh. Support me in my vlogs by means of liking. Mag-like po kayo lahat para tataas po ang algorithm natin. At i-share nyo rin po para mas lalong tataas ang algorithm. Pagkatapos kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Marami po kasi lumabas o walis sa aking channel na mga dating subscribers ko dahil binabanatan ko si Duterte. Tudo. Ang gusto nila, banatan lagi si Duterte. Hindi na yung hindi banat. Ako po, rest assured, wala pong nagbabayad sa akin. At ang aking kaisipan dito ay para lamang po, number one, mag-educate sa inyo kung ano ang batas. Ang in-educate natin ngayon ay batas patungkol sa unexplained wealth. At saka patungkol sa paano magsampina. Okay? Hanggang dyan lang po at maraming salamat po sa inyong lahat.